Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo nga po inyong mga katabi. Turning or how to turn our weakness into strength. Karamihan sa atin dito ay katulong. Dahil tayong mga katulong, talagang lagi tayong pagod. Sino dyan ang hindi napapagod sa kanilang mga trabaho? Yung walang ginawa kundi matulog lang maghapon. Balik tayo. Nakakapagod din daw yun. Tandaan natin ito, when our strengths have failed, we must trust in the Lord to be our strength. When our strength have failed, we must trust in the Lord to be our strength. Katulad na sinasabi sa Psalms chapter 73 verse 26, my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart. Sabihin nga po natin, God is the strength of my heart. God is the strength of Tapos my natin heart. natin mga kamay, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Siya yung nagpapalakas sa atin. And my portion forever. Yun ang karugtong nun. Our flesh and our hearts fail many times. But God is the strength of our heart. And isa pang nakapagpa-encourage sa atin whenever we feel weak. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Anong sabi ng Panginoon kay Paul? For 3 times nag-pray si Pablo dahil sa kanyang sakit o para sa kanyang sakit for healing. Pero alam mo kung anong sagot sa kanya ng Panginoon? My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. My strength is made perfect in weakness. Therefore, I rather boast in my infirmities. Sabi niya, kung kailang mahina ako, doon ako magyayabang. Why? Sapagkat kung kailan tayo nagiging mahina, doon nagsisimulang mag-operate yung lakas na galing sa Panginoon. Amen po ba? Ako, alam kong mahina na ako. By grace na lang, kaya ako nakakapagtrabaho. Sa dami kong sakit. Alam mo yun? Lahat may tama na. Papaakyat na sa utak. Pero alam mo yun, nung naka-operahan ako rin sa kamay, akala ko hindi na ako makapagtrabaho. Hindi ako makapag-handwash ng damit. Kasi dalawa, biniyak. Pero dahil na-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko bang maglingkod sa'yo sa lugar na ito ng Hong Kong. At wala akong ibang paraan na makapanatili dito kundi ang magkatulong, di ba? God strengthens my hands. Kaya yung lakas na meron ako, I know and I'm sure. Galing kay Lord. So, lahat tayo pinapalakas ng Panginoon. Amen po ba? His grace is sufficient for us. His strength is made perfect in our weaknesses. So, mga kapatid ko, napakahalagang paalala sa atin ngayon. For us to turn our weakness into strength, we need to know our weak points. And we need to stay covered. We need to stay covered. Alam niyo ba ang mga weaknesses nyo? Kahinaan. Sino mga nakakaalam ng weaknesses nila? Hindi nyo na kailangan ikwento sa amin. Hindi nyo na kailangan isa-isayin sa amin. But the point is, we need to know our weaknesses. Hindi para manatiling mahina, kundi para aware tayo. Why? Why we need to know our weaknesses? Because gagamitin ito ng Diablo, ni Satan. Satan will definitely take advantage of our weakness when he is attacking. Alam mo yun? Tumitingin siya sa mga cracks sa atin. Alam mo kung saan yung weak points, saan yung mahina sa'yo. Tatanungin ko ulit kayo, alam niyo ba weakness nyo? Yes. Mabuting gumawa kayo ng listahan na inyong mga weaknesses. Mamaya nyo na gawin. Bakit? So that you are always aware, dito ako weak, ito ang lagi natin ipag-pray. Every time na nag-pray tayo sa Panginoon, ano gagawin natin? That the Lord will strengthen our weakness. Amen po ba?
Hindi ngunit na born again tayo na wala na totally ang weakness natin. Alam mo yun, parang sa isang pitik ng kamay ng Panginoon, isa ka ng banal na tao. Yeah. Nandun pa rin yun eh. Pero, bakit nagiging strengths natin? Mag-iingat tayo. Sabi sa 1 Peter 5:8, the devil walks around like a roaring lion. Diba? Be vigilant, be sober. Because the devil, our adversary, walks around. Lakad ng lakad, diba? Like a roaring lion, seeking whom he may devour. Naghahanap ng masisila. At sino sinisila niya? At lahat ng mga nasa Panginoon. So, we need to know our weakness upang hindi makasalingit ang diablo sa atin. Amen? Salingit. Sumasaling pasingit. So, yung mga weakness na yan dapat covered. At paano natin ito i-cover? Paano natin i-cover yung ating mga weaknesses? Bago natin pag-usapan yun, ano ba weakness? Yung sabihin, strengthless. To be impotent. May mga impotent ba dyan? Akala nyo ang impotent ay term lang sa mga Alam mo na. impotent. Yung sabihin kasi ng potent ay, di ba? Yes. Energy. Infirmity. Inability. Weakness. It is impossible for an individual without help. Yun ang sabihin ng weakness. Ang isang taong nasa Panginoon ay hindi nauubusan ng pagkukunan ng tulong. Amen? The more hopeless we are, or the more helpless we are, mas lalo naman tayong nakakatagpo. Amen? Ng lakas, ng grace mula sa Panginoon. So, when we are weak, we are strong. Sabihin nga po natin, I am strong! I am strong. Malakas tayo dahil sa lakas na kaloob ng Panginoon. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen! So mga kapatid ko, kung nangihina kayo sa mga trabaho nyo, ang daming mga parang hindi na nila kaya. Humihila ko na lang pagdating dito kasi sobrang hirap sa kanilang mga amo. God will strengthen you. Kay Lord tayo humugot ng lakas. Amen? Amen. Kay Lord tayo humugot ng lakas. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng iyan. At tandaan natin, kapag merong pressure, yung weakness natin show up. Kaya dapat lagi tayong we must watch and pray. When there is a pressure, when the pressure is on, our weaknesses show up. Di ba? Sasabihin natin, okay naman akong Kristiyano, close naman kami ni Lord pag wala akong problema. Di ba? Alam mo yung mga taong ganun eh. Pastora, okay naman ako eh. Pag wala akong problema, okay lang ako. Trials is the proving of our faith. Amen? Siyempre, pag wala tayong problema, okay talaga tayo. Pero tanong, kapag may pressure na, doon lumalabas yung ating weaknesses. Lalo na sa trabaho natin ngayon, are we impatient? Alam mo yan, mga alaga nating makukulit, matanda man o bata. Di ba? Magagaalitin tayo. Ano mga weakness natin? When the pressure is on, you must watch and pray. Amen? Sino may mga sasakyan dito? Taas nga po kamay. Hindi ba ang mga sasakyan ay kailangan na laging pinapa-overhaul o alam mo yun? Yung may maintenance. Di ba? Di ba? Dapat may maintenance. Bago pa man masira, ito kasi problema ng mga tao, kapag sira ng sasakyan, tsaka ipapa-maintain. At tsaka pinapa-overhaul, tsaka pinapa-ayos. Pero alam niyo bang bago pa ito masira, dapat naka-maintain na ang kanyang, di ba? Bakit? Kasi para pag dumating yung mga panahon, kailangan ng heavy duty biyahe, maaasahan siya. At tayo minsan ganun eh. Problema natin, pag sira na, saka tayo nagpapa-overhaul. Hinihintay pa natin na tayo masyadong manghina, ma-exhaust. So, bago pa dumating ang pressure, ihanda na natin ating mga sarili. Amen? We must stay covered. 1 Corinthians chapter 1:25. Iniisip natin kasi minsan, paano nga ba ako makapaglilingkod sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga weakness na ito? Paano ba ako magagamit ni Lord to the fullest extent? Nakamukha nung sinabi ko nung nakaraan, no? Kung meron ako mga weakness,
Meron ba dito walang weakness? Lahat tayo meron. Tanong, paano tayo magagamit ng Panginoon sa kabila ng lahat ng mga weakness na ito? Tandaan natin to, we are all born with temperaments or personality. Ano yung mga temperaments or personality? Kung ano nakikita ka ng tao, may mga pinanganak na choleric, melancholic, sanguine, o phlegmatic, di ba? Ano yung pastora? Nakakain ba yun? Siguro pag-aaralan natin sa araw. O may mga combination of the two. Alam mo, may mga malulungkutin. Meron yung gusto nandyan lang sa isang tabi. Ayaw may nakakausap. Di ba? Meron naman tawa ng tawa kahit di mo kausapin. Tawa ng tawa. Nag-iiyakan lahat. Tawa ng tawa. Di ba? Alam mo yun? Merong napaka-friendly. Di ba? Malalapit din sa mga tao. Meron namang kailangan nakaayos lahat. Ang buhok, pantay-pantay, di ba? Alam mo yun, maayos lahat. Di ba, iba-iba tayo? We're all born with temperaments. At yung mga temperaments na yan, ay meron kanya-kanyang weakness. We are not perfect. Yes. Amen. Everybody has a weakness. So, tanong, paano tayo magagamit ng Panginoon sa mga weakness na ito? Tandaan natin, to an individual, there is a certain amount of weakness. Why? Otherwise, he wouldn't need the Lord. Kung tayong lahat ay perfecto at kumpleto tayo at wala tayong kulang, baka hindi na natin kailanganin sa Lord. Baka hindi tayo manalangin sa Kanya. Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo kung ano kulang sa Kanya. Tignan mo, ano pala sa akin, sis? Di ba? Kulang kayo, kulang ako, kulang-kulang tayong lahat. Pero sino ang pupuno? Si Lord. Our completeness is in God. Amen? Ang completeness natin nasa Panginoon. Ang lakas ng ating Panginoon. Amen? And the good news is, in verse 28 to 29, God has purposely chosen the weak things of this world. God has purposely chosen the base things of this world. Why? To put to shame the wise. Hindi tayo magaling. Hindi tayo super talino. Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Pablo at saka ni Pedro, akala natin, alam mo yun, siguro ang sarap nilang makakasama. Ang gagaling, bumubuhay ng patay. Di ba? Nakakapagpagaling ng may sakit. Pero alam mo ba, kung pag-aaralan natin ang buhay nila, they are just the same like us? What makes them different? Bakit nakatanggap sila ng ganong klaseng kapangyarihan? Bakit sila nakatanggap ng ganong klaseng anointing mula kay Lord? Napakagandang lagi nating alalahanin, God has chosen the weak things of this world to put to shame the wise, so that no flesh should glory in the Lord. Para walang sino man ang mayabang sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Na masasabi natin ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Walang sino man ang pwedeng magmalaki sa Kanya. Amen? May weakness sila. Si Pablo nga, may weakness, di ba? Si Pedro, may foot and mouth disease. Si Thomas, may questioning attitude. Oh? Hanggang di ko nakikita yung buto sa kamay niya, di ako maniniwala na buhay siya. Di ba? At si John and James, ano problema nila? Pinag-uusapan ng kaharian ng Diyos, tapos sila nagtatalo-talo, uupo sa kanan at kaliwa ni Lord. Nakita niyo mga weakness nila? Pero bakit sila pinili ni Lord? They are not perfect. But why God chose them? God doesn't choose them by accident. And also you. Hindi ka pinili ng Panginoon na aksidente lang. Amen? Sabi mo nga saktan mo, pinili ka ni Lord. Sabi mo saktan mo, hindi ka isang aksidente. Kahit mukhang na-aksidente, mukha niyan. Hindi ka isang aksidente. God purposely chose you. Amen? So, iisipin, ay, ako'y anak sa buho. Alam mo yan, nirape lang ang nanay ko, isang gabing madilim, na hindi nga alam kung sino ang tatay ko. But, God purposely chose you. And it's not by accident. Sabi sa Luke chapter 6, 12 to 13, Jesus went out to the mountain to pray all night. Nag-pray si Lord buong gabi. Bakit? Meron siyang gustong mangyari.
At kinabukasan, when it is daytime, bumaba siya and then he chose the 12 disciples. And he chose for himself. 12 disciples, pinili niya. Ito yung magiging, di ba, foundation ng church. Hindi ba? Pero kung na sinabi ko kanina, may mga kanya-kanya silang weakness. Si Judas. Ba't napili? Isip niyo siguro, ba't napili si Judas? Di ba alam ni Lord magkakasala siya? God doesn't choose by accident. And God knows everything. Choice ni Judas yun. Pero mga kapatid ko, si Lord meron siyang purpose kung bakit niya pinipili ang bawat isa sa atin. Amen? So now, tingnan nga natin yung mga weaknesses natin na iniisip nating hadlang para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kasi dapat tingnan na natin, hindi yun hadlang para makapaglingkod ka kay Lord. Amen? Sabi ni Pablo, hindi ako kasing galing ng mga ibang nagtuturo. Si Timoteo ay bata. Yeah. At yung nga 12, nakita niyo mga flaws nila. Pero, pinili sila ng Panginoon. They are not perfect. Ano sabi ni Lord? Sinasabi ko sa'yo, bago tumilaok ang manok ng makaitlong beses, ipagkakaila mo ko. Ipagkakaila mo ko. Di ba? Eh, ano sabi ni Pedro? Di ba? Over my dead body. Pero ano nangyari? Ginawa ba niya? Nangyari, di ba? Pero nawala ba siya sa 12? Hindi ba tinanggap siya muli ng Panginoon? So mga kapatid ko, there is hope for you. Amen? Kung pag-aaralan natin ang buhay niya, there is hope for you. There is hope for me. There is hope for us. Palakpakan natin ang Panginoon. Why? We are not perfect. Pero hindi yung may umahanap sila ng mga perfectong tao para makapaglingkod sa Kanya. Just as you are. Amen. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, just as you are. Just as you are. Siyempre, si Lord na nagbabago sa atin. Hindi ko sinasabi manatili tayong masama o marumi na kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. God can change us from glory to glory to glory. Di ba? He's changing us from glory to glory to glory. So, si Lord ang nagbabago sa atin. So, there is hope for us. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Yan yun. Sa Luke 6:12-13, dyan na-pray ang Panginoon. And it's God using people. It is God using people. Siya ang gumagamit ng mga tao and He is in the business of changing lives. Sinasabi ng iba, ang church ay business lang. Yes, God is in the business of changing lives. Hindi ba? Pansinin nyo, ang tao, nung unang pumunta sa church, ano tayo? Do you imagine? Paano tayo nung the first time na umattend tayo, tapos ano na tayo ngayon? May mga naging pagbabago ba? Ay, nakakatuwa, hindi ba? Sinabi ni Wayne kanina, praise God. Nung dumating dito yan, talagang parang hipon, hindi mo mahuli. So, kuluban mo ng kumakawala pa rin eh. Di ba? Pero ngayon, iba na. Di ba? Maraming binago si Lord. Si Pastora Jenny, dati, kung pumorma yan, parang si Robin Padilla. Amen. Pero ngayon, oh, Sharon Cuneta. It is God using people and He is in the business of changing lives.